Nasa 5 tayo. Tumigil tayo 2 weeks ago. So 4. Ngayon nasa 5 tayo. Item number 5. Baka hanggang 6 lang tayo dito. Sabi dito, on the influence of family worship sa mga anak. The confessions, thanksgivings, and petitions of a wise householder will take their form and color from the circumstances of his house. Unless enslaved to a rigid form, he cannot but vary his requests with the changing condition of his family. Therefore, he will naturally suit his words of devotion to the state of his children. Ang basihan ng direksyon ng pag-aaral o pagsamba ng family ay yung circumstance nila, yung kalagayan nila. Kaya hindi siya nagiging ritual dahil naka-custom made. Kumbaga sa t-shirt, sukat na sukat sa katawan ng tao. Sukat na sukat yung pagpupuri nila at pagsamba ayon sa kanilang pinagdadaanan o kinaugulian. Hindi tayo gumagamit ng anumang observances ng ibang bansa ayon sa kanilang kultura, kundi tayo ay nag-a-adapt ayon sa ating kinalakihan, kinaugulian, pero ang underlying sukatan ay yung salita ng Diyos. Pwede kasing himayin yung salita ng Diyos into many facets. I-apply siya sa maraming paraan. Parang halimbawa, yung bulb na hawak ko. Pwede siya sa noo, pwede siyang pangmasahe sa katawan, pwede siya sa likod. Marami, pero siya isa lang yung pinapahid natin. Yung salita ng Diyos pa rin na nagdidikta. Ina-apply lang natin sa ating paraan, ay sa ating circumstance. It must be obvious that in this way, even when prayer is most singly directed to its proper end, a number of incidental suggestions must occur which will carry all the solemnity and pungency of exhortation, caution, and consolation. He who is prayed for will know and feel that he is prayed for. Iba pa rin yung marinig mong pinagpe-pray ka mismo ng kaharap mo by name. Kaya nga, pag meron akong sinasabihan, halimbawa yung kapatiran sa US, lagi kong sinasabi, gaya na sa kasulatan, pinapanalangin namin kayo by name. Kasi pwedeng sabihin, pinapanalangin namin kayo. We're praying for you. Parang, we're praying for the Philippines. Ang dali generalize. Pag binigyan ka na isang regalo na may application in general, hindi siya kasi special ng regalo na sinadya para sa iyo lamang. Ganon din ang panalangin. Iba ang dating sa tao na siya ay pinapanalangin by name ng kanyang kaharap. Mas malaking impression nito kapag kinalakihan ng mga bata yung kanilang mga pangalan naririnig nila na dinudulog ng kanilang mga magulang. Ito ay isang lost art o lost practice. Even in churches, generalize ang lahat. For whatever reason, to save time, para hindi na kailangan isa-isahin ko pa ba yung pangalan? Well, of course, bakit? Mamadali ka ba? May mahabol ba sa'yo? Kung sa mga ganun setting, kung malaki yung church, alam ba, isa-isahin mo. Pero in a family setting, it would be wise to take time to pray for each soul by name. Kasi hindi ka lang nagtuturo, you are also leaving an impression. Malalaman ng bata na siya ay may halaga sa kanyang magulang. 5.2, paths of duty will be indicated. May pararating kung ano yung mga dapat ginagawa ng bata o ng tao. Dangers will be marked
na-address kagad yung mga mali at yung mga panganib. Nabibigyan ng babala na ilalapit sa Panginoon. Halimbawa, nahilig sa games. Pero sa prayer, dinadaan natin in this way, Panginoon, tulungan mo kami sa mga bagay na nag-enslave sa amin, na umaalipin sa amin. Hindi natin kailangan personalin. Dangers will be marked. Pero na-address pa rin yung panganib nang hindi siya pinipersonal. Pag may mga tao, o lalo na yung kapatiran tayong ina-address, lagi nating hanapin, hindi makapagbigay ng abiso, kundi makapag-encourage. Kasi pag mayroong makikipag-usap sa akin, pinababayaan ko siya magsalita. Kaya nga lagi akong tinatanong ni ma'am, ano sabi niya sa ganito? Sasabihin ko, hindi ko alam, hindi ko naman tinatanong kung ano lang yung sabihin sa akin ng tao. Hindi ako nagba-background check. Kung ano yung comfortable kayong i-share sa akin, yun lang yung malalaman ko. Pero hindi ko kayo matutulungan sa bagay na hindi ko alam. At hindi ko rin pinapansin yung mga, brother, pag pray mo ako, alam na ni Lord ko ano yun. O hingi ka rin lang ng panalangin, pagkatiwalaan mo ako na idulog sa Panginoon yun, in secret. So, sins will be arrayed before conscience. Naihaharap yung mga kasalanan sa ating konsensya in this way. Sorry, naputulo ako kanina. Pag may nakikipag-usap pala sa akin, tinatanong ko siya, humihinga ka lang ba o humingi ka na abiso? Usually, sasabihin niya, pareho po. Pero pag sinabi niya, hindi, gusto ko lang sabihin, tatahimik lang ako. I-encourage ko siya. Not particularly kasi hindi ko naman siya abisuhan, pero i-encourage ko siya in general by way of scripture. Pero kapag siya ay humingi ng abiso, ang abiso rin is by way of scripture. Delikadong magbigay ng abiso, lalo na kung direksyon ng buhay yung nakataya. Delikadong magbigay ng abiso other than kay Kristo ang turo. Basta ang hinahanap natin dito is kung paano natin masasegue yung pagtingin ng tao ay ibalik niya kay Kristo imbis na doon sa problema. Kasi dadating yung time tayo rin yung manghiin ng tulong at malalaman natin eventually na it was God's hand all along. More often than not, nagpapadala siya ng mga bagay para turuan tayo, hindi para pahirapan tayo. In kaso humihingi tayo ng tulong sa iba. So in this sense, kapag constant yung atmosphere ng mga bata, kung saan sila ay naipapanalangin in their hearing, naririnig nila, mas nag-grow yung kanilang pagpapahalaga sa kanilang ginagawa sa harapan ng Diyos. Mas nahaharap yung kasalanan. Mas napapatalas yung sundalo. Mas hindi, walang chance na mapabayaan o kalawangin dahil naharap instantly yung mga kasalanan. Divine blessings will be set forth as infinitely desirable. Sa ganito din paraan na ipaparating kung ano yung sa bata, laging pinagpipray ni dad to, ni mom to. Mahalaga siguro to. So, unconsciously, pag nanalangin mag-isa yung bata, inaangkin din niya yung panalangin ng nanay o ng tatay. Nagagaya niya, namamana niya. Kapag lagi niyang naririnig na ang panalangin ay tungkol sa sovereignty at kagandahang loob ng Diyos, yun din ang gagayahing prayer ng bata. Kapag lagi niya naririnig na humihingi ng tulong yung tatay sa kanyang kahinaan, yun din yung gagayahin ng bata. Magiging conscious din siya sa kanyang personal struggles at maalala niya kung paano humihingi ng tulong yung kanyang sa Diyos name. By the same means, through God's blessing, incentives to piety, motivation para maging maka-Diyos will be reiterated. May uulit-ulit
maipupukpok paulit-ulit doon sa isip ng bata sa kanyang pandinig. Tuloy, convictions will be deepened and the object of faith placed in open light. Nagiging malinaw doon sa bata kung bakit siya nananalangin. Kasi malinaw doon sa magulang niya kung ano yung hinihingi niya para doon sa bata. Yung object of faith placed in open light. It's of no use para manalangin tayo nang wala tayong target. Again, iba yung prayer sa worship. Pag ang prayer is concerning sa ating needs, worship is concerning tungkol sa kabutihan ng Diyos, kagandahan ng Diyos. So, pupunta ka sa harapan ng Diyos, lapit ka, na hindi mo alam kung ano yung hihingin mo. So, dapat meron kang target sa iyong paghingi. Meron kang pakay kung ba't ka pumunta sa lugar na iyon. Where all this is done day by day, kung ito daw ay araw-araw nagagawa, yung puso ng bata ay nakaka-experience ng parehong affection hanggang sa ito ay mahubog. It is steeled by habitual resistance, napatibay by habitual practice.